Think positive, be positive, no? So, magandang umaga po sa inyo lahat dyan, Luzon, Visayas, Mindanao, and Universe. So, ngayon po ay ang araw ng libing ng aking mahal na ina. So, check po yung panahon doon, medyo makulimlim. So, yan po, datingin na po yung mga nakiramay at makikipaglibing. So, uling suluyap namin si nanay, mga kapatid, pamangkin, apo, kaibigan, at mga kakilala. So, napakahirap lungawin si nanay. Kasi ito na yung huling sandali na makikita namin siya. Napakahirap. No? Ito yung pinakamasakit na parte ng buhay ng isang tao, yung lilisanin ka, yung ina. Naalala ko nun si tatay, nakalipas ang 2 taon, si tatay ay pumanaw. Napakasakit nun. Tapos pinalipas lang ng 2 taon, ito na naman. Si nanay naman yung lumisan. Ang hirap tanggapin. Totoo lang, may magkakapatid ko, mga apo, mga kamag-anak, mga kapatid. So, napakasakit, napakahirap, napakakit. Sa puntong ito, hindi ko alam kung paano ko ipapaliwanag sa akin sarili. Paano ko tatanggapin, nalilisanin kami, nanay, na ihatid namin siya sa kanyang huling hantungan, na hindi na namin siya masusunto pabalik. Ang bigat sa dibdib na pinapanood mo ang iyong nanay na isasakay sa ganitong sasakyan na alam mo naman kung saan ilalagay pagkatapos, no? Ihahatid sa simbahan para misahan na hindi naman niya tatanong, hindi naman niya kami natatanaw, hindi naman niya kami nahawakan, hindi niya kami nahalikan. Paano mo sasabihin na, ay, lumuhod po tayo, ay, nandiyan na po yung pare, nay, umpisa na po yung misa, nay, magkomunyon po tayo, nay, suotin mo yung maganda mong damit kasi magsisimba tayo. Paano mo sasabihin yun? Ang hirap. Ang dami naman pagkakataon na magkasama. Pero ito yung pagsasama na may tuldok. Hindi mo siya kayang titigan o tingnan dahil siya ay nasa loob na isang espesyal na kahoy. Alam mo naman
Hindi naman siya sasagot pag siya yung kinausap. Napakabigat. Napakabigat. Ito yung pinakaayokong nangyari sa buhay ko. Ay yung lisanin ka ng iyong mga mahal sa buhay. Lisanin ka ng mga tao importante sa iyo. Lisanin ka. Nag-aruga sa iyo, nagpalaki, nagsakripisyo. Wala na akong kabidyo. Kasi si nanay, yung nabubuhay pa yan. Nung lumisan na Manila. Binibidyo ko na lang kami dalawa kasi nandito ako sa Cavite. May trabaho kasi ako, kaya hindi ko siya mabisita araw-araw. Kaya minsan lang kami nagkikita, kaya pag gusto niya akong kausapin, ay nabibidyo ko na lang kami dalawa. Kakamustahan. Ako pa yung tinatanong niya kung okay lang kami dito. Kung okay yung mga bata, kung kumain na kami. Tapos siya. Papaalam siya palagi. Pero ang sinasabi natin sa kanya, lumaban siya. Kasi marami pa kami pangarap. Marami pa kami plano sa kanya. Ngunit sa isang sandali, tumawag ang aking kapatid kay Boss George. Pumanang na daw siya. Tapos tinawagan ako ni Boss George. Nawala na si nanay. Ang hirap, ang bigat sa dibdib ko nung nasa trabaho. Kaya uwi ako kaagad. Nagdesisyon kami lumabas ng Manila. Hindi ko alam kung paano ko siya haharapin. Dahil yung mga oras na nahihirapan siya, wala ako sa tabi niya. Siguro nandun ako sa tabi niya. Kaya kong gawin ang lahat. Itong papalapit na sa cemetery, sa kanyang lalagakan. Parang ayaw umakbang ng aking mga paa. Kasi alam ko papalapit na siya sa kanyang bagong apartment. Apartment na walang ilaw. Apartment na walang CR. Apartment na walang lamesa. Halos wala lahat. Apartment. Paninihinla yan. Ang apartment na wala ng isiyan. Ang apartment na hindi mo pwedeng pasukin pag bibisitahin siya. Apartment. Apartment na walang upuan. Sa puntong ito, hindi ko kinaya ang aking emosyon. Ganun din ang mga kapatid ko. Bumuhos ang luha. Bumuhos ang
gintong luha na halos 1 linggo kami nagpisa. 1 linggo kami tila gustong atake ng panahon pabalik para lang makapiling si nanay. 1 linggo na halos ayaw kong umalis sa kanyang tabi. 1 linggo na ayaw kong makita ang sigal ng araw. 1 linggo na halos ayaw kong mawala sa kanyang tabi. Ito pong video po na to ay kasundo po na yung magkakapatid na sabi ko mag-upload ako ng video para doon sa mga kamag-anak ng aking lumiyapang ina, sa mga hindi nakatalo, so hindi po nakasama sa pagdating kay nanay, lalo sa malalapit na kamag-anak ni nanay. Panoorin niyo lang po yung video nito. Kasi yun ay alam niyo po kung saan po nilalak si nanay po. Pero niyo po siya bistahin doon. God bless po sa lahat ng tumulong, sa lahat ng nag-abot ng tulong, sa mga taong hindi nagdalawang isip na tumulong sa amin sa gabi-gabi nating pagsama sa lamay ni nanay, sa ilang gabi natin na makipagkwentuhan tungkol kay nanay, sa ilang gabi natin pagpupuyat, pag-aali ng dasal. God bless po sa inyong lahat. Sa namumuno po sa aming barangay, maraming salamat po sa mga bantay bayan, sa mga kapitbahay, sa inyo pong lahat. God bless po sa inyong lahat. Maraming God bless po. At nairaos po namin ng maayos ang libing ng aking nanay. Tapos po kami nagpapasalamat sa mga nagsakripisyo, sa mga nagpilit na buhatin ang kabahong ni nanay papasok diyan sa bago niyang apartment. God bless po sa inyong lahat. Sa po ng aking mga kapatid at mga kamag-anak, salamat po kami sa inyo. At sa mga taong bumuo at nagbigay sa amin ng lakas ng loob, malalay, nakiramay, maraming God bless po sa inyong lahat.
At sa mga tumulong po pinansyal, maraming din po God bless sa inyo. Dahil sa tulong po ninyo ay nabuo po namin yung halaga na kailangan para po mairaos ang libing ni nanay. Maraming God bless po sa inyo lahat. Ayun po, panoorin nyo na lang po yung buong video na to para po sa inyong mga kamag-anak ni nanay at sa mga kaibigan, mga kapatid na hindi na pupunta. Sana gabayan po kami ng nanay, kami mga anak niya, mga apo, kapatid at mga apo niya, kasi hindi na namin siya makakasama sa anumang okasyon. Absent si nanay sa mga okasyon na gaganapin. Absent siya. Wala nang video ko. Sa mga kapatid ko, tatagan natin ang ating loob. Sabi ni nanay, patuloy tayo sa buhay. Suportahan, gabayan ang ating mga anak. Mahalin ang isa't isa at huwag mag-aaway. Yun ang kanyang bilin. Ito ang huling hantungan ni nanay. O ang kanyang pinaling na destination. Ang umalis na wala nang balikan. So, nanay, kung nasaan ka naman ngayon, maraming salamat sa iyong pagmamahal. Pabaunin namin ang iyong mga pangaral at salita. Maraming salamat. Alam ko magkasama ako ni tatay ngayon. Maraming salamat po. Hanggang dito na lang po. And see you on my next vlog po. God bless po sa inyong lahat.